Yon, yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong bagong statement ni Sara Duterte na meron daw po siyang listahan ng mga susunod na aarestuhin or bibigyan ng arrest warrant ng ICC. So, siguro alam naman po nating lahat, no, na ito nga pong si Digong nakakulong sa dahig. So, ngayon, ang sabi ni Sara, meron daw pong mga susunod na posibleng bigyan ng arrest warrant. So, sinama niya yung sarili niya, si Danao, si Albayalde, si Bongo, tsaka si Bato. Okay. So, 5. So, mamaya panoorin natin yung video. And then, napaka no-brainer naman kasi nun mga streetwise Kasi, malinaw naman po talaga yung sistema nun. Hindi po mangyayari yung EGK kung si Duterte lang po ang gagawa nun. Di ba? Hindi mangyayari po yan kung si Digong lang. Hindi. Siyempre, may mga kasabwat po yan. So, ayun nga po ang isa sa mga posibilidad kung bakit po sila may issuean ng arrest warrant. Well, sa tingin natin medyo matagal pa to pero pag-usapan na rin po natin yan, no? So, ngayon, ito nakuha ko tong balita na to from Sunstar Davao, no? So, sabi dito, VP Sara claims being on ICC arrest list. Okay, Vice President Sara Duterte claimed that her name is among those listed for possible arrest by the International Criminal Court. Also reportedly included our Senator Bato de la Rosa, former PNP Chief Oscar Albayalde, General Danao, si Karamat pa pala, no? At saka si Bongo. Okay. So the statement was recorded on video during Duterte visit to Cebu on April 27. So, nung isang araw pa pala ito, no? So, ngayon, so, pagtyagaan natin to, no? Kasi Bisaya kasi, at least nagawa natin ng paraan para magkaroon ng translator or translation. So, ito, panoorin natin tong sinasabi ni Sara, no? Then, reactionan natin. Sige. Daghan ka. Yan. Teka. Ayusin muna natin, ha? Litan ko yung mukha ko. Yan. Tama ba? Dito na sa gilid. Para mabasa din yung subtitle. Sige. Na ako sa listahan, daghan ka ayumi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko kay pag-abot na ako Nalaman ko ito nung pumunta ako doon. dito, natingala ko nga nung sa sugod, pwede pa ako mabisita kada adlaw. O dahil dati, pwede pa ako bumisita araw-araw. Giundang nila, pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan na mo ni Pangulong Duterte. So, nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan ko. Hindi. So, anong kinalaman nung kwento nyo doon sa loob ng ICC kung nakulungan doon sa arrest warrant na paparating sa'yo? Continue nga natin, sige. Unsa ang kaso o unsay ginabuhat sa kaso na ginabuhat nato sa kaso dinhi sa Pilipinas o mga strategy sa kaso. Ulit naman yung sinasabi nito ni Sara Duterte. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa. Ayan si Bato yung unang-una. Kay itong dating Chief Albayalde. O di ba? Yung nagpatuloy pa ng tokhang ni Digong. Ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Yung si Karamat ata yung di ba? Yung pumatay ng sangkatutak tapos pinromote ni Digong. Siya yun siya ata yun Isipin mo alam niyo kasi Karamat mga kababayan, no? Teka lang i-confirm ko lang. So ito search natin. Okay. Siya nga. Karamat was the chief of Bulacan Police during Duterte's time, whose team conducted one-time big time. So si Karamat nga yun, yung pinromote ni Digong nung nagpapatay po ng 32 na tao. Isipin mo pumatay ka ng tao na 32 na katao, na-promote ka dahil doon. So kasama nga si Karamat, no? Siya nga yun. Continue nga natin, sige.
Abo dito ang pangalan ni Bongo. Mauna usas ila bago ako. Si Bongo daw. So, pero nauna sila. Putang ina. Proud pa siya no? Hindi kasi, ang point dito, di ba, hindi kayo mapapasama dyan sa investigasyon ng ICC kung wala kayong bahid ng pagpatay po ng tao o AGK. Hindi naman kasi pwedeng pinili ka lang, o ikaw, sunod ka ng arresto ng ICC, wala pong ganun. Di ba, hindi ka pwedeng arrestuin or hindi ka pwedeng bigyan ng arrest warrant ng ICC nang wala naman silang basehan. So, ibig sabihin nun, may basehan po yung mga paratang sa inyo. Di ba? So, ayun ang point dito. So, parang proud pa kasi Sara, no, na, sila lang yun, pero mauna sila bago ako. So, ayan na. So, malinaw, si Bongo, si Bato, si Sara Duterte, no, si Karamat, si Lanao, Albayalde. So, 6 pala sila. 6 sila. So, ngayon mga kabayan, no, ano ba yung basihan kung bakit nga po posibleng magkaroon ng arrest warrant si Sara? So, syempre, alam naman po natin, no, na wala namang po ibang pwedeng magbigay po ng affidavit laban kay Sara kundi si Matubato tsaka si Las Cañas. Okay? So, ito yung sinabi ni Las Cañas. Ito nung dati, no, nung dati na pag-uusapan natin si Las Cañas, may maraming tao din po hindi naniniwala kay Las Cañas tsaka kay Matubato. Pero ngayon po siguro naman po, no, na nakita naman po natin na tinanggap po ng ICC yung kanilang affidavit at sila po yung magiging unang 2 testigo laban nga po kay Digong. So tingin ko naman kailangan na nating paniwalaan itong sinasabi nga po ni Las Cañas tsaka ni Matubato. Di ba? At least you get my point. So ngayon, ito yung sinasabi ngayon ni Las Cañas. Okay, no? So sabi dito, no, Las Cañas said Sara, who is addressed and referred to Davao with the Visayan Internment Inday, had participated fully in the extrajudicial killings and at time even more brutal and ruthless than her father. Yan so ito sinasabi ngayon ni Matubato. Ay, ni Las Cañas. So sabi dito, no, mas matindi pa raw at mas malupit pa daw si Sara kumpara sa kanyang tatay. Mayor Inday Duterte confirmed the instruction of Bato de la Rosa to me about the Oplan Tokhang. At that time, if not mistaken, it was February 2012 or 2013. She was the city mayor at that time. Tama to, no? Kasi si Sara po ang mayor ng Davao from 2010 to 2013. Okay? So, instructing me and Sunny Benaventura at the Caltex Minimart in Ecoland, no? Okay, so this incident is an affidavit submitted to ICC. Okay? So ito sinasabi ni Las Cañas dito is nasabit na pala ito sa ICC. So I asked him the reason for Inday's instruction to him. He replied, he was allegedly disturbed by the questions of the media people about the killings in Davao City. Especially in any shooting, it was initiated by her father. But Inday wanted to make her own trademark in the death squad and that was Oplan Tokhang. Okay. So sabi nga ni ito lang to, affidavit lang to ni Las Cañas, no, na nainis na nga raw po si Sara na palaging daw tinatanong yung sila doon po sa ginawang patayan ng tatay niya sa Davao. So ang gusto ni Sara, rebranding, no? So ang rebranding po na yon, abduction. Yan, no? So Inday wanted that if you abduct your target, it was only a missing person case. No investigation could be conducted if there is no dead. O kita nyo, di ba? Ginawan talaga ng paraan ni Sara Duterte para makapagpagano ng tao. O nga naman kasi kung abduction 'yan, tapos tinira mo, nilibing mo, kasi nasabi ni Las Cañas, 'di ba? Nilibing daw doon sa quarry. At doon sa quarry, mga kababayan, marami nakitang buto. Nung hinukay po ito, no? Marami nakitang buto doon. So, confirm tong sinasabi nga po ni Las Cañas kung titinan po natin yung mga pangyayari. So, para nga naman pala na walang investigasyon na mangyari, di ba? Kidnapin, patigukin, ilibing. Tapos ang usapan, wala pang investigasyon. Di ba? Pero ang nakakatuwa dito mga kababayan, di ba? May listahan si Sara kung sino yung mga bibigyan ng arrest warrant.
And by the way, no, ewan ko lang, no, medyo sinto-sinto naman yan si Sarah, no? Pero by the way, no, gusto ko lang daanan din to eh. Tingnan nyo to. Ito yung isa sa mga statement niya, no? Ito kasi gusto ko lang pakita dito, no, na minsan po si Sarah, no, may saltik din ng utak. Tingnan nyo to ha, itong statement niya na to ha, pakinggan nyo to. Daha na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Kanang ginatawag nila og ano sa murag lamaw. Oo. Ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ganyan yung Ay, walang alam ito. Bubo po ito, mga kababayan. Alam nyo, saan ba kumukuha ng bigas ang NFA? Di ba sa mga local farmer din? Tanga talaga din. Tanga din talaga nito eh, no? Bobo rin talaga. So ngayon, kasi gusto ko lang daanan to, no? Para hindi ko na siya gawa ng hiwalay na content na para hindi naman sayang yung oras ninyo. So ito, nagsimula na po ito kanina. Oh. The municipality of Daan Bantayan under the leadership of Mayor San Shimura has begun selling rice at 20 pesos per kilo ahead of the official launching of the Department of Agriculture similar program in Cebu province within the week. O, di ba? So ngayon, under the program, priority beneficiaries and eligible recipient use their capital issued quick response QR coded. So ngayon no, ako naniniwala ako no, kung ito to nga pala. Sorry, di ko nalipat. Ito nga pala yung binabasa ko. Ito pala. Sorry yan. Yan. So ako naniniwala po ako no, na kung itong local LGU nga ay nakapagbigay nga po ng ng magandang bigas, NFA pa kaya. So tingnan niyo to ha. Tingnan niyo tong bigas na binebenta nila ngayon. Saan na ba 'yon? Ito. O yan no. O 20 pesos per kilo sold in sa Daan Bantayan. So maputi. O di ba? So hindi po ito pagkain ng hayop. Kung mayroon ng hayop dito, ikaw po 'yun, Sara. Di ba? Ayan ang problema dito kay Sara Duterte eh. Di ba? Gumagawa na nga ng paraan yung gobyernong ito, di ba? Para maibsan yung paghihirap po ng mga kababayan natin. Ang point natin dito, ito ba nagawa ba ng tatay mo? Tatay mo nga hindi nagawa to eh. Oh. Yung tatay mo nga wala nga programa sa mga ano eh. Sa mga farmer eh. Pinabayaan yung mga farmers eh. Tapos mapagsalita to, pagkain daw ng hayop. Walang iya talaga, no? Yan yung, so nadaanan ko lang yan, no? So kayo mga kababayan, no? So ano pa masabi nyo nga po dito? Sa statement nga po ni Sarah na meron daw po siyang listahan ng mga posibleng arrest rin po ng ICC through Interpol. So hindi in my own opinion kasi mga kababayan, no? Kung nung panahon nga po ni Digong, matagal. Inabot ito ng ilang taon, no? 8 years. Tama, no? 8 years bago siya nakulong from the pag-file ng kaso, di ba? Nagkaroon ng investigation, nagkaroon ng hearing, 8 years bago po nakulong si Digong. So ngayon, kung totoo itong sinasabi ni Sarah, na merong listahan din po ng mga susunod po na arestuhin, at kung wala pa ito sa investigation stage, matagal pa to. Technically, ganun. Kaya, in my own opinion mga kababayan, napaka-importante po talaga na iboto po natin yung mga senatoriables na magiging fair sa impeachment trial nga po ni Sarah. Di ba? Wala na problema, no? Kung dilawan ba yan, basta importante manalo and then mapa-impeach po si Sarah. At syempre, number 1 po natin sa Abalos. O, di ba? So, yun, nasa comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. Syempre, yan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan. Pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat and bye-bye.